Okay, matunog na ang balita ngayon na ito raw Barangay Ginebra at ang Meralco Bolts ay tuloy na yung trade para kay Chris Newsome. Mukhang magiging kapalitaw nitong si Chris Newsome dito sa Barangay Ginebra ay itong si Maverick Hanmisi at itong si Stanley Pringle at baka samahan pa ng mga draft picks. Alam natin si Chris Newsome ay magiging unrestricted free agent na at mukhang ganito ang magiging sitwasyon ngayon na ito raw si Chris Newsome ay ibibigay na ng Meralco Bolts. Ang iniisip kasi nung iba, ang gagawin ng Ginebra, iintayin na lamang na mag-expire yung kontrata ni Newsome kaysa naman mamigay ng player. Pero ang gagawin kasi ng Meralco, habang hindi pa nag-expire yung kontrata ni Newsome, ite-trade nila to sa ibang koponan. For example, ite-trade nila si Newsome dito sa TNT sa pamamagitan ng isang 3-team trade sa Blackwater. At kapag nalipat na sa TNT, for example, itong si Chris Newsome, bibigyan niya ng bagong kontrata at hindi na siya magiging unrestricted free agent. Hindi na siya makukuha ng Ginebra. So, ang gagawin ng Ginebra, kailangan tignan na lang nila at tanggapin yung trade offer ng Meralco. Dahil ang Meralco hindi iintayin na si Newsome matapos yung kontrata niya at lumipat sa Ginebra ng walang kapalit. Kaya ngayon, mukhang ang Ginebra tanggap na itong si Newsome ay kukunin nila pero kinakailangan mamigay din sila ng sulit na kapalit na players. At baka nga daw ang tinitignan itong si Maverick Hanmisi at si Stanley Pringle. O di kaya naman si Jeremiah Gray ang ite-trade. Hindi pa natin natitiyak pero malamang si Pringle daw na ispapalit dito kasama doon sa mga players na ipamimigay ng Ginebra. Patagal nang napapabalita na ito si Chris Newsome talaga ay lilipat sa Ginebra dahil nakita na natin kung paano ito gamitin ni Coach Tim Cone at gusto niya talaga ang laro nito. Kaya hindi na nakapagtataka na ito si Chris Newsome talaga eventually ay sa Ginebra mapupunta at mukhang mangyayari na nga ito. Okay, sa ngayon ang balita natin dito sa Converge ay baka magkaroon daw ng total revamp. Hindi lang dito pagdating sa mga players nila, kung hindi paski na doon sa management. Ang balita na nakuha natin, baka daw pati yung governor nila ay palitan na dahil meron daw nasa upper management na hindi na masaya dito sa mga ginagawang trade transactions ng FiberXers. Marami na nakapansin talaga na hindi maganda yung mga trades na ginawa nitong Converge. Hindi lang naman tayo nagsasabi dyan. Kung titignan ninyo yung mga comment ng ibang mga observers dito sa PBA, parang napansin talaga nila na medyo nalulugi ang Converge pagdating dito sa mga trades na ginagawa nila. Kaya hindi na nakapagtataka na kung sakasakali na magkaroon nga ng tinatawag na revamp dito. Sa ngayon kasi itong Converge, alam natin, nung pumasok yan sa PBA, napakataas ng expectations dyan dahil yung binili nilang kumpanya ay itong Alaska Aces. At alam naman natin ng Alaska may winning tradition yan sa PBA at kinukonsidera na isa doon sa mga most respected teams dahil hindi sila gumagamit ng mga farm teams. At alam natin may integridad talaga. Kaya sa ngayon, itong ginagawa ng Converge sa tingin ng iba ay parang nasasayang lang yung ginawa ng Alaska noon dahil nagtitrade sila ng mga players at yung nakukuha kapalit hindi naman kasing husay ng binitawan nila. Ang dami ng binitawan players ng Converge at madalas nga katulad ni Jerica Hanmisi at ni Jeron Ting, wala pang kapalit. At yung huli nilang conference kung saan 110 yung record nila, talagang marami ang nadismaya dito. Kaya abangan na lang natin kung ano pang mangyayari dito sa future revamp dito sa Converge FiberXers. Ang masasabi din natin, itong Converge, hindi lang siguro yung governor ang titignan dyan, baka pati yung coaching staff magkaroon na rin ng pagbabago. Hindi ibig sabihin na tatanggalin na kaagad si Aldinayo, pero baka naghahanda ng Converge na maghanap ng iba pang options eventually.